So, yun lang ang akin. No? Itong vlog na to parang medyo well, dapat alam ng mga basketball stakeholders yung pagkakaiba ng FIBA at saka nung kanilang professional league. Okay? Pagkakaiba ng NBA at saka FIBA rules. Okay? Sa NBA, meron tayong tinatawag na defensive 3 seconds. So, pag naka-iso ball ka o isolation ball ka, just like Jordan Clarkson, advantage sa kanya yun because walang player ang pwedeng mag-clog ng paint. Pag natawagan ka 2 beses doon, technical foul. Yun na yun. Kasi pag sinabi mong defensive 3 seconds, walang pwedeng magtagal sa loob inside, yung sa ilalim ng ring, kapag ka ikaw dumedepensa. So, persado kang lumabas. So, advantage yon sa mga katulad ni Jordan Clarkson. Yun ang pagkakaiba. Sa FIBA, wala siyang defensive 3 second rule. So, kahit minsan kuyog siya 3, 4. 4 ang nag-aantay sa kanya once na siya slash to the basket. Pag siya sumugod sa basket, 4 na yung nag-aantay sa kanya na walang problema kasi walang defensive 3 second rule. Yun yung pagkakaiba. Ngayon, si Kai Sotto, bakit mo ilalagay sa primary defender? Pwede naman siyang secondary defender o help side defender. Pag sinabi mong help side, sa likod, halimbawa may maiwan na kakampi, halimbawa yung isang malaki na iwan, di ba? With Kai Sotto's length, 7'3", kahit anong tira masusupalpal niya. Kasi ang ginagawa is nilalagay mo siya as primary defender. Natural lang gagawin, bubungguin lang siya ng kalaban. Pero kung siya help side defender, tumayo lang si Kai Sotto dyan, ang dami niyang maiibang tira. Kasi, ang nagagawa nun, yung kanyang primary defender is parang pinalambot na yung, alam mo yun, napapagod ka na dun sa unang defender mo, mas lalo na dito sa mas mahaba. Di ba? Tingnan nyo, yung Gasol brothers, nung naglalaro sila sa Espanya, pag naiwan yung mga gwardya, ang laki-laki ng dalawang magkapatid na yun. Maraming naibang tira, ganun din si Kai Sotto. Si Kai Sotto is pwede mong bigyan ng pwede mong may jump shot siya. So, pwede, outside shooting niya, pwede. Yeah. Si Kai Sotto must be given the ball on the move. Gumagalaw siya, hindi siya pwedeng post up. Kasi pag post up siya, kakainin siya ng buhay ng defender. Kasi matatapikan siya ng bola, ma-out of balance siya. So, dapat gumagalaw siya. Ang advantage ni Kai, quickness, tsaka shooting, tsaka yung length. So, yun ang hindi lumalabas. Ngayon, kasi dati lumalabas yun, puro salpak nga kay Kai. Puro 200 slam dunk kay Kai Sotto. One thing, yung sabi natin weak side action. Advantage mo, Scottie Thompson, na nawawala ngayon. Parang si Scottie is nawala bigla. Si Scottie nawala bigla. Bakit? Scottie is a great guard. Kahit hindi siya pumuntos, pwede. Keeper can play number 2. Kumbaga sa 2014, kung si Jimmy Alapag yung point guard mo, ang off guard mo pwedeng si L.A. Tenorio. Or, kung ang point guard mo si Jimmy, off guard mo si Jason Castro, or point guard mo si Jason Castro, off guard mo si Jimmy Alapag, and Jimmy Alapag can shoot. Pwede magpalitan yun. Walang kahirap-hirap. Si keeper pwede mag number 2 yun. Pwede maging off guard yun with ease. Pwede nga siyang umatake. Nakita naman natin, keeper can slash all the way to the basket. Pwede siyang ma-foul, go to the free throw line, get some points. So kung sino yung babantay kay keeper, mapapaisip. Kailangan niya mag-ingat when guarding keeper Abena. Mawawala yung aggressiveness ng bantay niya kasi marami ng foul
Yun, pwede niyang pagsamantalaan. Yun yung mga advantages ng players at rules ng pagkakaiba ng NBA, PBA at FIBA. Yung strength ng players, yung rule difference ng FIBA, NBA, and PBA. Pansin niyo with Brownlee, yun na nga, Brownlee, Southeast Asian Games, Brownlee scored 23 points. Marcio Lassiter 16 points. Chris Newsome 11 points. Arvin Tolentino 15 points ata si Arvin Tolentino eh. Oh, hindi lang si Brownlee yun. Ilang players yung binanggit ko with the system. Kung si Brownlee ang naturalize mo, ha? Di ba? Kaya sinasabi ko, if Clarkson is to be used, dapat nasa sistema siya. Huwag mo siyang ilagay sa iso ball. Kasi pag nilagay mo siya sa iso ball o isolation basketball, parang pinapatalo mo na yung team eh. Pinapatalo mo na yung team kasi scouted na yan. Kasi alam ng kalaban, papasok agad sa isip ng kalaban, Jordan Clarkson is the main guy. Siya yung pipigilan ko para matalo yung Pilipinas. Nangyari yan, 3 games. So, ewan ko lang ngayon kung may pagbabago na. So, yun lang po.